Naniniwala ba kayo na ang mga motor ay nagtatampo rin? Ako, oo. Alam niyo kung bakit? Kasi may kwento ko lang. Kamakailan ay bumigay na itong ating chassis sa parteng pinagkakabitan ng bracket ng top box. So nangyari, lumundo, nag-crack, tapos may part na nabutas na talaga. Nawala ni mismong bakal. Buti na lang at meron tayong tropa na kaya mag-welding ng motor. Si Boss Chappy de Mayuga. Kilala yan dito sa amin na expert mechanic lalo sa mga Aerox at NMAX. At nagwe-welding din naman siya. So naayos na. Same time na yun, nung naayos niya ay napundi ang taillight. Unang-unang problema. Nakakapagtaka dahil nun lang siya napundi. So, nung nangyari yung dalawang bagay na yun, sira yung pinagkakabitan ng bracket tapos napundi yung taillight. Sabi ko, mukhang lumalabas na yung mga sakit ni Pinky. So, mukhang kailangan ko na magpalit ng motor. So, nag-usap kami ni Mrs. At ayun, nag-decide kami na kumuha na ng bago. Kasi nga, matanda na rin to. 2016 model. Magte 10 years na siya sa November this year. Ngayon naman, sabay-sabay lumabas ang kanyang mga sakit. Unang-una, yung busina. Wala siyang busina. Hindi naman fuse, hindi rin relay. Dahil, pag pinipindot, maririnig nyo, pumipitik naman yung kanyang cord relay. So mukhang busted na talaga ang busina. Tapos, pagdating naman sa kanyang panel light, so yung kanyang panel light, ayan, pundi na yung kabilang side. Tapos, yung kanya namang headlight, ay walang high beam. So, ipapassing light natin. Ayan. Wala. Tapos, meron naman low beam. Ayan. So, kapag nag-high beam tayo, wala. Namamatay. Meron, pero ayan, naglolo ko. Ayan. Ayan. Low beam meron. Kaso, ang nangyari naman sa kanyang low beam, pang. O, diba? So, ito, ngayon lang to nangyari. Kanina, nasa labas na ako, babiyahe na ako sana ng joyride. Tapos, meron pa, yung kanyang eagle eye dito na nagsisilbi sa ng park light. Ito yung sa kabila. Sorry, buksan ko na nga muna ilaw. Kusang lumuwag, tapos nalaglag na lang nang hindi ko namamalayan. So yung ating park light na eagle eye ay isa na lang, hindi na balance eh. So ngayon, meron tayo ditong bagong busina, bagong ilaw sa panel, eagle eye, pero ito kulay puti na to, yellow kasi yung nakakabit sa atin ngayon. Ito pala yung busina natin. Tapos konting tools. At ito naman ay di ko pa alam kung ilalagay ko, pero ito ay parang dual contact din siya na DRLs, pero running yung signal light niya. Di ko pa alam kung ilalagay ko yan. Tingnan natin mamaya. Masasabi kong dahil lang ko nag-decide ako na kumuha ng bagong motor, although wala pa naman, nasa process pa kami ng pagtitingin at pag-a-apply kasi hulugan lang din naman if ever. So yun, biglang dumami ang sakit ni Pinky. Pero ngayon, ayusin naman na natin.
So, natanggal na natin yung mga kaha. Dito, pati yung sa ilalim para mas madali tayo magkaroon ng access sa mga bagay-bagay. At kung napansin nyo kanina nung tinetest natin yung headlight, hindi dito sa wiring ng motor ang problema, kundi doon sa side, sa headlight assembly mismo. So, good thing yon kasi at least hindi dito ang problema, doon lang. Siguro medyo maluwag or loose yung wiring dahil matagal na rin yon. Tapos ito, yung busina, kaya madali na natin ma-access. Pero unahin natin yung pinakamadali, which is itong yung ilaw sa speedometer sa panel na ngayon ko lang naalala, lumang-luma pa pala guys. Ayan kita nyo naman, grabe ang tagal na ito, which is understandable naman, kaya napundi na kasi sobrang outdated na ng gantong LED bulb So palitan na muna natin. Kaso ang ipapalit natin ay hindi kulay puti, hindi, kulay ice blue or light blue. Pero okay lang naman, wala namang huli yun kasi sa panel lang naman. So palitan na natin pareho para pantay yung kulay. So eto yung isa guys, yung hindi pa pundi. Pero wala na rin to kasi malamang sa malamang mapupundi na rin yan Palitan na rin natin. So okay na yung ating ilaw sa panel, naging light blue na siya. Ito siya kapag sobrang dilim. Yun. Ganda rin naman. Next ay proceed naman tayo sa busina. Out with the old, in with the new. So kahit naisalpak na yung bagong busina, pumipitik naman yung relay pero ayaw pa rin gumana. So ipapacheck na lang natin to sa tropang mekaniko talaga. Ako naman kasi, hindi naman ako mekaniko, pero yun, nag-DIY lang. Ako lang din nag-install niyan, ng busina na yan, pero para mas sigurado at hindi magtagal, papacheck na lang natin sa tropa na magaling. So kung makikita nyo, binaklas na natin yung pati yung ating U-box kasi nung pagsilip ko sa baterya, naalala ko na si Boss Chappy nung ginawa niya to nung nakaraan, tinanggal niya yung mga excessive na wires na nakakabit pa sa baterya. Kasi dati meron tayong two-way alarm sa motor, pero nung nasira, hindi na natin tinanggal yung module at yung mga wire na nakakabit. Hindi ko alam kung bakit, pero natanggal ni Boss Chappy yung yung positive line mula sa relay papunta sa positive ng battery, yung may nakakabit na fuse. Tapos tinap niya dito sa socket na to. Hindi ko rin alam kung ano to. Itong red na to, tinap niya dito sa loob. Wala rin namang siyang partner na socket. Pero nung tinest ko, kinabit ko ulit pansamantala yung baterya. Tapos kinabit ko to, itong maliit na red na to. Ayun, gumana naman. So for some reason nagkamali ng pinagkabitan si Boss Chap. Tapos umikli tuloy itong positive line ng busina papunta sa positive ng battery. So ito, dahil wala naman siyang silbi, gupitin ko na lang, dulugtong ko na lang. At ito pa ang masakit na nangyari. So itong ating ilaw na gamit ay H4 at ang brand nito ay Novsight, kaya napakalakas talaga nito. So chinek ko rin, wala sa wiring ang problema. Ang nangyari ay ito. So dito pala siya nagkaroon ng putol at possible na hindi pa talaga siya pundido, lalo yung high beam niya, pero may putol na. Kaya nagtataka ako, umaandar naman yung fan, tapos yun nga, pag ginagalaw-galaw, yung ilaw lang yung namamatay pero tuloy-tuloy yung andar ng fan. So tapos napansin ko sa kanya kanina nung kinalas ko, dapat kasi nakadiretsyong ganyan, hindi, nakaganyan siya. So isa rin yan sa reason kaya naipit ito at katagalan bumigay. Siguro, mali ko, siguro napihit ko siya nung last ako na nagkalikot, hindi ko na maalala. Nakapanghinayang lang kasi ang lakas nito halos hindi ko na kailangan mag MDL dahil sa headlight ko na ito. Kinonvert ko to para maisalpak sa headlight ni Pinky. Kasi alam naman natin, ang mga gantong Mio, mga Wave, mga Raider na Raider Carb, mga T19 ang headlight niyan, hindi siya H4. So, na-convert ko siya.
So, di ko alam kung temporary yung mga pang motor lang muna ang ikakabit ko o order ako ulit nito wala pa akong budget sa ngayon. Medyo may kamahalan din kasi ito, tapos pares siya nabibili, hindi siya nabibili ng isahan lang. Tiwala na kasi ako sa brand na to sayang naman. Yun lang, nakakapanginayang. Alam niyo yung okay na sana. Ito, okay na. Tama. Ito, yung pagkakapasok ko ng eagle eye sa bracket, baliktad. Hindi mo naman pwedeng baliktarin yung bracket na ganyan dahil sasayad na yan sa fender kapag lumigo. Ayun, may mga dati pang sayad. Anyway, kakabit ko muna to temporary, pero babaklasin ko pa to ulit, itatama ko to, babalik ta rin ko. Pero at least okay na lahat. Ito na lang pala, babalik pa natin yung cover. Ito yung mga side, nabalik na. Ito kanina pinagtatanggal ko na kasi yung positive ng busina. Pero okay na overall. Hindi pa pala okay overall. Busina, yung ating speedo light. Tapos, yung ating park light na eagle eye. Ayan. Pero mas okay talaga sana sa akin kung ito idilaw. By the way guys, ibababa ko pa yan Hindi yan nakakasilaw masyado kapag pag nakakabit na. Tsaka eagle eye lang yan, mukha lang malakas sa video. Yun. Wala pa tayong headlight bulb kasi wala pa tayong pamalit. So yan. So, balik tayo ulit kapag meron na tayong bagong headlight. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aayos kay Pinky, okay na siya, meron na siyang headlight. Tapos, naglagay na rin tayo ng mini driving light na DSK. Ito, yung ganito. Yung Neo Max na V2. Yung eagle eye natin na park light, okay na rin. Pagsalpak na rin tayo. Tapos yung switch ng ating mini driving light ay nandito. So right tong ginamit natin. Right na side mirror type. Tapos dito natin sinalpak sa ilalim ng left handlebar. Pero kung napansin nyo, hindi pa naka-wiring yung switch at yung ating mini driving light kasi hindi talaga tayo marunong mag-wiring ng MDL. Yung headlight kaya ko yan, yung mga eagle eye, madadali lang yan kasi positive negative lang yan. Ito kasi kailangan lagyan ng relay. So ipapagawa na lang natin yan sa ating tropang mekaniko. So at least okay na si Pinky ulit. Buhay na. Yung headlight niya, ordinary lang naman to na brand. Tapos tri-LED lang. High beam. Tapos kapag passing, ayan yung kanyang passing light. May passing light switch tayo dito guys. Yan, all goods. Mini driving light na lang. So sa wakas ay natapos na rin si Pinky. So yung mga pinalitan dito, busina, taillight, LED na, kita nyo malakas tong ilaw niya sa plate. Tapos yung ating park light na park light, I mean speedo light pala na ice blue. Tapos yung ating park light na eagle eye, ito dati na yan hindi naman nagloko yan, ito lang. Tapos yung ating DSK na mini driving light and na wiring na din. Tapos yung ating DRX tri-LED headlight. So check natin yung mga buga. So ito naka-on na yung park light, off muna natin ulit. Ayan. So ganyan ang itsura kapag yung speedo light lang ang nakasindi. Ito yung kalsada. Madilim to guys sa personal, medyo maliwanag lang sa cellphone. Park light. Ayan, tapos yung headlight natin ito, itatapat ko sa kalsada dahil kayo na humusga. Ayan, yung headlight natin, yes. As you can see, sabog siya. Abot agad dun sa bahay na yon yung glare. Patayin ko ulit para makita nyo.
Ayan oh. Pag binuksan natin, low beam pa lang yan pero may glare na kagad doon. Tapos kapag nag high beam, most nung liwanag niya dito, hindi pa taas. Low beam ulit. Ayan, pansin nyo ba, hindi nadadagdagan yung glare dun sa taas dito lang yun. So medyo, di ko alam, tama na may pagkakalagay ko, di ko alam kung bakit ganyan siya, pero dapat hindi. Patayin natin yung headlight. Low beam ng DSK Neomax V2, yellow. Ayan, so ilang beses ko ring tinweak ulit yung pagkaka-level para hindi talaga nakakasilaw. Ginawa kong basehan yung mga nakapark na sasakyan dito, nakapark na sasakyan doon, na hindi umaabot sa side mirror nila. Tapos high beam white. Ayan. So wala itong combination. Single beam lang siya lagi. Either yellow or white. Tapos passing light natin, since meron tayong aftermarket na passing light switch. Ayan. Kapag naka low beam, pwede rin siyang magamit. Tapos combination ng headlight at mini driving light. Ayan, ganyan po siya mga kaibigan. Tapos pag nagpassing tayo, ayan, medyo masakit na nga lang yan sa mata ng kasalubong. Pero sa wakas, okay na rin si Pinky. So kahit pa paano, at least okay na si Pinky, okay na yung mga ilaw natin. Makakabiyahe na ulit tayo ng matiwasay. Kasi sa totoo lang, dati yung headlight niya, hindi ko talaga kinailangan magpakabit ng mini driving light kasi malakas naman yon. Nangyari nga lang, napundi na yung kanyang H4 na headlight. Pero all goods, kahit tumatanda na si Pinky, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang magiging biyahe. So susunod, biyahe na muna ulit tayo ng Joyride at kita-kits tayo sa next content. Ride safe, drive safe.